ataka dito kay Barbers. Bakit tila inaapakan niya ang konstitusyon natin na pumuna sa gobyerno, pumuna sa mga public official, na particular dito yung Quadcom. Ngayon, Barbers, chairman, congressman, honorable, kung sa tingin ninyo merong nagla-libel sa inyo na group or page or channel, pangalanan ninyo. Kasi nadadamay po ang lahat ng vloggers na nagiging against sa inyo. Di ba po? Kung sa tingin ninyo meron kayong nakitang page, na may nakita kayong channel, pangalanan ninyo. Gustong ipakita sa bayan kundi eto sila yung pinakamakapangyarihang kongresista sa lupalop ng Pilipinas. Kanina ba sila kumukuha ng lakas ng loob? Sa isang taong nangungunsinti kung ano yung maling gawain na nila. Bakit natin sinasabing mali, Marlon? Mali ba ang magpahayag ng iyong opinion sa mga nangyayari ngayong panahon na to? Mali. Ang tanong dito, Marlon, meron pa bang batas? Considered as vloggers, di ba? They need to define ano yung definition nila ng vloggers. Oo, di ba? Di ba? Ang tanong, ayoko magturo Oh. Marami na rin mga retired. Huwag ka na magtuturo. Marami na rin mga retired generals. Marami na rin mga retired military officials and police officials ang nagpapahayag ng kanilang disgusto at pagiging dismayado sa gobyernong ito. Pati ba sila ipapatawag? Because they have been actively posting also, ha? Ang House Resolution number 2147 dated December 18, 2024, at malatandaan mo, Marlon, na ang Kongreso at ang Senado ay session break noong December 18. Mismo, no? Ito yung kumbaga sa mga anomalya, ito yung midnight, anong tawag sa ganun? Midnight appointees. Midnight appointees, tapos yung talagang hinabol, at tapos kung ito ay mangga, ito yung hindi masarap kainin dahil ito yung pilit sa hinog. Hinog sa pilit. Kapampangan, pasensya na kayo. Hinog sa pilit. Tapos sa Kapampangan, ang tinatawag namin, ito yung manibalang. Yung hindi mo alam kung hinog o hilaw. Yung manibalang. Sa mga bayang karirista, ito naman tinatawag na photo finish. Photo finish, talaga. Photo finish, diba? So ano ang nilalaman ng isang House Resolution 2147? It was introduced by representatives in plural form, Marlon, Aurelio Dong Gonzales Jr., David J.J. Suarez, Manuel Jose Manix Dalipe, Marcelino Libanan, Robert Ace Barbers, Bienvenido Abante Jr., and Joseph Stephen Caraps Paduano. So, alam natin na ang mga pangalang ito ay miyembro ng Quad Committee. Yes, oo. So ano ang sinasabi nito? Ang Resolution 2147 says it is authorizing the Committee on Public Order and Safety Information and Communications Technology and Public Information to conduct a joint inquiry in aid of legislation on the rampant posting of false and malicious content in social media platforms while safeguarding freedom of speech and ensuring digital safety. So nasaan dito, Marlon, yung freedom of speech ng mga mamamayan o ng isang individual, mapa ikaw ay nasa government post or private sector. Ingit lalo kung ikaw ay nagla-vlog o miyembro ng or media. Ng media, diba? Ikaw ay unang-una fourth estate. Media, mainstream media. Ang new media na tinatawag natin in the form of social media. At yung ikaw as an individual, a political observer na merong say o opinion sa mga matters, sa mga ganap. At nagpapahayag ka lang ng sarili mong opinion. Nagpapahayag ka lang ng sarili mong frustration, disgusto at depression. Dahil kitang-kita naman talaga yung nangyayari ngayon sa gobyernong ito na malayong-malayo
sa mga ipinangako nila nung nakalipas na kampanya. Yes, at yun naman, dahil sobrang ingay, Marlon, ng mga bulong-bulungan nang hindi nila pagsang-ayon sa mga polisiya, mahihina ang polisiya. Buti nga, Marlon, kung mahina kaya lang minsan sasabihin mo, may nag-e-exist bang polisiya? Meron, yung double standard nila. Yan ang sinasabi natin, yan ang pilit nating, alam mo yun, yung pinapaypayan dahil gusto natin ng lahat ng ito ay makarating sa mga tao na may mga ganitong kaganapan, di ba? So, minsan, minsan nakakatawa na. Nakakatawang nakakainis. Actually, alam mo yun, nakakapanghina na. Yung frustration natin ngayon, not because pagod tayo sa biyahe or sa kung anumang aktibidades ang ginawa natin, Marlon, it's also because yung show of weakness nila, regardless kung ilan silang puwersang naglilipon-lipon, weak pa rin. Bakit mo kakalabanin tong mga to na nagbibigay lamang ng opinyon? Yung pagiging feeling entitled nila, talagang nakakapit, ultimo sa mga ugat nila ngayon. Alam mo, Marlon, yung entitlement na sinasabi mo, kung ia-apply natin ang senaryo sa isang bahay, ito yung batang kinukonsinte ang pagkabrat. Alam mo yung hindi pinagsasabihan na magulang na tumahan ka na, tama na yan, hindi ko bibilhin kung ano yung pinipilit mo, mababa ang grade mo, dapat ganito, dapat ganyan, patunayan mo muna na ganito, sige, pagbibigyan ka namin ni mami at ni daddy. Yung ganun di ba? Or ito yung mga ugali ng mga spoiled brat na hindi mo pwedeng pagalitan, hindi mo pwedeng punahin, at hindi mo pwedeng lamangan. Kasi ang gusto nila, laging sila ang lamang at sila ang nanlalamang. Yes, ito rin yung mga taong, alam mo yon, Marlon, yung walang gustong mapatunayan kundi yung yabang ng kanilang mga sarili. No? Na walang gustong ipakita sa bayan kundi eto sila. Sila yung pinakamakapangyarihang kongresista sa lupalop ng Pilipinas. Kanina ba sila kumukuha ng lakas ng loob? Sa isang taong nangungunsinte kung ano yung maling gawain na nila. Bakit natin sinasabing mali, Marlon? Mali ba ang magpahayag ng iyong opinion sa mga nangyayari ngayong panahon na to? Mali. Ang tanong dito, Marlon, meron pa bang batas? Di ba? Meron pa bang batas na nag-e-exist? Meron pa bang matinong mambabatas? Actually, yun ang isang tanong, di ba? Pangalawa yan because ano yan, two-way street yan yung batas at yung mambabatas. Yung batas, pilit nating sinasabi, di ba, Candy? Pilit nating sinasabi na hindi ka magpapagawa ng bahay mo sa isang nurse. Correct. Magpapatayo ka ng bahay mo sa isang arkitekto. Correct. Di ba? Magpapalinis ka ng iyong sasakyan sa isang car wash. Hindi mo ito dadalhin sa ospital para dun siya ma-car wash. If you get what I mean, no? Na nakakabahala. Yung takot is just secondary. Pero ako, Marlon, when I read the resolution, it's really more of the anxiety and the worry. And alarming. Alarming also because you went that far and you're going that low. Sinabi mo na kanina, di ba? Hinabol nila tong resolution na to. December 18, it says. Para sa pagbubukas ng session, sa January na dapat, January 20 or January 22? I think another January 18 din 18 yata. din ba? Second Monday. Kung tama yung information natin, January 6 magbubukas na uli ang session. Minamadali nila at tinatanong natin ng mga nakaraang vlog natin, ano kaya ang dahilan? Bakit mapapaaga ang pagbubukas ng session ng Kongreso? Meron ba silang isang pagtitipon na kailangang pangunahan? Or I mean yung kailangan mas mauna silang magbukas para they won't be caught unguarded? Tama ba yung sinasabi ko? Or meron ba silang isang senaryong ginagawa para ma-divert na naman yung issue para mapagtakpan kung ano ang mahalagang pag-uusapan ngayong papasok na taon, lalo na bukas na po ang nakatakdang pagpirma ni Marcos Jr. sa national budget para sa taong 2025. Totoo yan, Marlon, na nakakadismaya na ito ang kalidad, ito ang sumpa ng 19th Congress
dahil yung kalidad ng mga miyembro ng 19th Congress very questionable. Yung kanilang qualifications, Marlon. Ito yung mga notorious. Alam mo, sila yung mga notorious pa. Tama ka dyan sa term mo na yan. Si Rose Ellie, thank you sa pakulay, no? Pati si Candy. Pam, ang daming mahalagang issue na direkta sa sikmura ng taong bayan, direkta sa kabuhayan ng taong bayan, ang higit nila dapat pinagtutuunan ng pansin. Huwag nating kakalimutan na 2023 nang isa lang umpisahan ang pagdinig patungkol sa agri-smuggling. Ano na po ang nangyari dito? 1 year after. Magte-2025 na tayo sa susunod na linggo. 2 years. 1 year after. 2 years na to. At ang agri-smuggling, ang epekto nito, direkta sa sikmura ng taong bayan at may epekto rin nito sa ekonomiya. Dahil lahat po ng smuggler, lahat ng nagpapalusot ng mga ganitong klaseng kontrabando na ang naapektuhan ay mga lokal na magsasaka, apektado ultimo yung ating economy. Kaya nga ang kinakaso sa kanila ay economic sabotage. Sabi nga ni Pobreng Pinoy, wag daw mag-alala, let them make more mistakes. Pero di ba, sabi nga, I don't know if it's the art of war also, no, when they said na if your enemies are making mistakes, do not bother them. Parang do not disturb them, no? Narinig ko yan, Marlon, alam mo kanino? Kay PRRD. Oh. Yeah. Yung kwento ng PRRD na yan, kung saan ko narinig yung mga katagang yan, Marlon, isasama natin to sa ating year-end special, wherein we will have to do a recollection of our highlights for the year, no? Kasama yan. And I believe this was in June, tama ba? If natatandaan ko yung listahan natin, that was in June. So, ibalik lang natin dito sa kaganapan na mangyayari at ine-expect natin na magiging highlight ito ng bagong taon ng Quad Committee, Marlon, no? Tataka dito kay Barbers. Bakit tila inaapakan niya ang konstitusyon natin na pumuna sa gobyerno, pumuna sa mga public official. Na particular dito yung Quadcom. Ngayon, Barbers, Chairman, Congressman, Honorable, kung sa tingin ninyo merong nagla-libel sa inyo na group or page or channel, pangalanan ninyo. Kasi nadadamay po ang lahat ng vloggers na nagiging against sa inyo. Di ba po? Kung sa tingin ninyo meron kayong nakitang page, na may nakita kayong channel, pangalanan ninyo. Kasi nakasulat naman po dyan eh. Nakasulat po lahat kung sino-sino yung mga pwede nyo hingin sa Facebook. Siyempre, kayo po ay mga kongresista. Kung sino po ba yung mga channel na yun, page na yun. Hindi yung sasabihin nyo na vloggers, bayaran na yung mga paid trolls. Hindi ho lahat. Kasi ang dating ho nito, Mr. Chairman, Honorable, Barbers, parang against kayo doon sa freedom of speech. Nililinaw lamang po natin, sir. Tinatama lamang po natin yung inyong sinasabi. Tinatama lamang po natin itong balita na ito. Kasi hindi ho magandang pakinggan na ipakukulog ninyo yung mga vloggers na minamalain o sabihin na natin pinupuda ang Quadcom. Ganun yung ang dating yan, sir. Di ba po? So, sana lang po ay ayusin nyo statement ninyo, ha? Kasi kongresista pa naman kayo eh. Tapos, yung statement ninyo parang pang diktador. Di ba ho? Tama mali mga kababayan. Di ba? Ganyan no ang dating yan eh. Parang ipakukulong ninyo lahat ng mga nagsasalita laban sa Quadcom. Ano to? Dinaig nyo pa yung panahon ng martial law. Kung ganyan. Di ba ho? Wala pang martial law yan. Isipin nyo kung may martial law na. Ay wala na.
baka mismong mas mismong itong social media pasarado na. 'Di ba? Oh, ganyan sila kasi hindi ko maintindihan eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, doon talaga kaliwat kanan ng banat ng mga pinklawan. Pero kahit kailan noon never sinabi ni Pangulong Duterte na ipakukulong niya. 'Di ba? As a matter of fact, ang sabi niya nga noon kahit ikaw ay against sa kanya, he will protect your right. He will protect your right. Talagang niya. Bakit ngayon nagkaganyan kayo? Bakit to? 'Di ba kayo po ay tinatawag na public servant, kayo po supposedly ang nagsisilbi sa taong bayan. When you say servanthood, yan po ay complete opposite ng king. Parang ang dating nyo kasi dito, hari na kayo. Naalala ko nga 'di ba, yung panoorin niyo yung mga lumang mga documentary o movie o kahit nga mga alam mo yung mga kwento-kwento lang noon na 'di ba pag sinabi mong king, kung ano man ang sabihin ng king, yun ang batas. O kaya ng emperor, may panonood ako ngayon yung kay drama. Yung emperor, sabi niya, every time na may batas kasi silang sinusunod Tapos sabi nung isa, that is against the law. Sabi niya, I am the emperor. I am the law. Whatever I say is the law. Ganon Ang emperor, ganon din ang king, ang dating. Sir, parang ganon ang asal natin pagka ganyan ang sasabihin ninyo. Di ba po, sir? Ako, nag-ano lang naman ako ng saloobin ko. Pero mukha atang nawawala na ho kayo ng... kasi ito kung meron namang nagbanggit niyan, kahit ako, against ako dyan. Kaya nga ako, hindi ako mahilig sa kwento-kwento Yung grupo ko, lagi ko sinasabihan yan. Lagi kami nag-uusap-usap niyan. Asan ang ebidensya? Pag walang ebidensya, pag walang lumabas sa mainstream, huwag niyong talakayin. Dapat lumabas yan. O kung hindi kaya may lumabas, o kung wala man sa mainstream, meron kayong first-hand information na tatayo yung inyong sinasabi. Na magkiklaim yung sinasabi ninyo at yan paninindigan ng tao na yon. Kung wala, at kwento-kwento lang ng mga bubuit o ruho, sino man na nandyan, huwag ninyong paniniwalaan. Kasi delikado yan. Kami ganun kami. Bilang, kasi nga, gusto nga namin iangat ang antas ng pagbablogger. Dapat, dun lamang tayo sa totoo at may tunay na source. Hindi yung kwento-kwento lang. Kaya kami, maraming nagagalit sa amin dahil hindi kami minsan sumasang-ayon sa ilang mga kasamahan naming vloggers. Dahil kami po, based on facts and evidence. Pag walang facts or evidence, layo po kami. Kaya nga, sir, maganda para mas ma-differentiate. Hindi lang yung word vloggers. Dapat sana, sir, pangalanan ninyo. Etong channel na ito, pinapakasuhan namin. O itong page na ito. O itong vlogger na ito, pinapakasuhan namin. Hindi yung basta na lang vloggers. Kasi ang epekto niyan, tila takot sa mga vloggers. Parang gusto ninyong matakot yung mga vloggers magsalita. Kaya nga pinaliwanag natin. As long as we are doing what the Constitution is saying, sundin natin, gawin natin. Huwag tayo matakot. Huwag lang tayo mag-imbento, magsinungaling. Para lang malabanan. Kaya nga, kung hindi naman sana ganyan ang minimin ninyo, Congressman Barbers, itama ninyo, sir, yung inyong sinasabi. Hindi kasi maganda yan, sir, pakinggan. Pawang katotohanan lamang na walang takot ilalabas ang mga balita. Magiging highlight nila to because they will be coming from a break na refreshed sila, energized sila, and motivated sila to deliver again. Kasi most likely nagastos na nila kung ano man ang meron allegedly na inabot sa kanila. Baka panibago na naman to, di ba? Tama. Nung nakaraang Christmas, may mga kababayan tayo sa Samar na nalubog ang baha. Yes. At ang mabigat,
hanggang ngayon, wala tayo nakikita, napapanood, at naririnig na isasagawang pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso patungkol sa multibilyong pisong palpak na flood control project na ipinagmalaki pa nung nakalipas na State of the Nation address ni Marcos Jr. na meron daw silang naisagawa na. Pero ang katotohanan, hanggang nung nakalipas na Pasko, may mga kababayan tayo na ang kanilang kabayan ay lubog sa baha, at ang ibig sabihin nito, hindi lang mga kanilang kabahayan ang nalubog sa baha, kundi nalubog pati ang kanilang mga ari-arian. Mga pinaghirapang ari-arian. Itong creation ng resolution na to, Marlon, puts us into this state of asking, ano ang basis ng pag-aray ng mga politikong ito sa sinasabi nilang proliferation of fake news and yung consistency and yung madalas na pagpo-post ng fake news. What do they refer to as fake news? Kung ang pinopost naman, kasi ako, I will have to admit, no, ma-post ako sa page ko sa Facebook. Ang pinopost ko naman, hindi ko naman siya, alam mo yung tumingin ka lang sa kisame at naisip ko, i-post ko nga yung i-post ko nga yung tungkol sa kung wari dismayado ako sa flood control, ipopost ko. Hindi ko naman pinredict ang isang sitwasyon o ang isang balita. There is already the balita and we only react to it. Bakit kailangan na yung reaction mo fake news para sa kanila? What is acceptable to them? Yung script nila? Yung pumapabor lang sa kanila. Yun nga eh. So, bawal na silang punahin. Bawal na silang batikusin. Martial law, Marlon, no? Grabe, di ba? Martial law talaga. Ito yung digital martial law na ginagawa nila. Silent martial law pa nga. Hindi naman tayo babatikos, hindi tayo aatake, at hindi tayo pupuna kung wala tayong nakikitang kamalian nila. Kung wala tayong nakikitang kapuna-puna para sa kanila, at kung wala tayong nakikitang kabati-batikos para sa kanila. Totoo naman yan, Marlon. Yun nga sinasabi ko, ano yun? Kinreate mo na lang sa utak mo na, gusto kong batikusin si Dan Fernandez. Parang trip ko nga yung pagtripan si Abante. Hindi naman ganun eh. You acted in a certain manner that called for us to react. Diba? Parang hindi namin nakita, hindi kami nagandahan or wala kang respeto sa isang ganitong senaryo. Natural magre-react ang tao. Kung maganda ka, natural magre-react ang tao. Kung maayos mong ginawa, baka pinalakpakan ka ng tao. Yun lang naman yun. Hindi ba kapuna-puna yung ginagawa nila sa mga resource person na pag hindi nila nagustuhan yung sinasabi ng mga dumadalong resource person ay pinapakulong nila, pinapakontempt nila. Ito nga yung sinasabi nating may script. Tignan mo yung scenario between Richard Gomez and Erwin Tulfo. Diba? Yung si Erwin Tulfo, it was just one-sided. He read something, he delivered his part. But came Richard Gomez unexpectedly interpolating the anong tawag sa ganun, privilege speech dan, no? Nawala na siya sa wisyo kasi he was not expecting na may isang Richard Gomez na babatikos. Na yung dinaanan niya, two-way street pala. It should be a question and answer thing, di ba? You have to deliver a statement. One can question. He did not expect that Richard Gomez will question. Di nawala siya ngayon sa wisyo niya. Yan din yung sinasabi natin, Marlon, dito sa mga sitwasyon na to. Merong isang action na ginawa ka, please expect people, especially if you are a public servant or a government official, to freely express themselves kung gusto ba nila or hindi nila gusto ang nagawa mo. At bahagi yan ng demokrasya. Yes, di ba? Bahagi yan ng malayang pagpuna ng kahit sino. Higit lalo, may guaranteed yan sa saligang batas natin. Tama. Sa Bill of Rights, yung kalayaang magsalita, kalayaang makapagpahayag, at kalayaang pumuna. Ito kasi sa resolution na to, Marlon, in aid of legislation, sabi nila, no, ano ang ile-legislate mo sa freedom of expression kung meron naman tayong batas tungkol sa cyber libel? Anong tawag doon? Libel. Di ba? Meron yung yung defamation, di ba? Kapag sinasabi, oral defamation. Oral defamation, di ba? Ano pang batas ang gusto mong idagdag if
if all these rules or laws are existing and you only need to implement it properly, if na-offend ka sa sinabi ko, and if I did it with malice, then file me a case na libel. Diba? Ganun lang naman eh. Ginagasgas lang nila yung salitang in aid of legislation. Totoo, Dahil no? unang-una, nakikita natin noon pa, simula nung atakihin nila ang Vice President Sara Duterte, nung atakihin nila ang Tatay Digong Duterte, hindi to in aid of legislation, in aid of persecution. Ngayon, ang gagawin political persecution. Ang gagawin nila ngayon sa vloggers, hindi in aid of legislation, in aid of harassment to. Yeah, actually Marlon, I'm prepared already in my head na they will deliberately humiliate each and every resource person, a vlogger at that, na papupuntahin nila doon. I'm very sure. And that is one of my, not fear eh, that's one of my worries. Because ang worry naman natin, hindi yung pang sarili natin eh. Sa pamilya yung natin. sa pamilya natin na makakapanood, na mag-aalala, di ba? Lalo, halimbawa, yung paano ko, yung pamilya ko, wala ako sa pamilya ko eh. Nasa probinsya sila eh. Ang worry ko rin sa sarili ko, if right there and then ako i-contempt, paano ang damit ko? Namumuhay ako ng mag-isa, Marlon. Di ba? Sinong kukuha ng damit ko? Sinong pupunta sa bahay ko? Pam. O sa, Tama ka, Pam. Tama ka, Pam. Paano na To lang... be serious, Pam, Marlon. Paano na lang yung... Ako, nanay ko, senior citizen. Siyempre, Diba? sa edad Senior naman natin, citizen senior na. citizen, So, mga magulang natin. Pag ninervyos na yan, at inatake sa puso yan, Sagutin ba nila? ba to? Diba? ng, okay. dahil lang sa pangaharas nyo, Oo. na kami ginagawa lang namin ang trabaho namin at karapatan namin. Bilang mga pribadong tao, Marlon ha, pribadong tao at kayo ay mga government officials. Ano ang sinasabi ng Supreme Court, Marlon, sa pagdating sa dapat na inaasta ng mga public officials? Merong sinasabi, statements against public officers not slanderous when related to the performance of official duties. Diba? Ano ba naman yung sinabi kong halimbawa, Marlon, yung isang Benny Abante. Meron itong post, siya ay government official, pero meron itong post sa social media na siya ay topless at nakalabas ang kanyang dila. And unfortunately, mukhang madumi ang kanyang dila. Nagsasabi ba ako ng totoo na ang bango ng dila mo, pero puro puti, if you get what I mean, anong kasinungalingan doon? Topless ka, magagalit ka? At pastor ka? Hindi ka ba topless? At pastor ka? Yun nga eh, may imahe ka na ganon, pero ganyan yung nakikita na apat at yung pagpipresent mo sa sarili mo, sa publiko. And also, not to mention, government official ka. Diba? Nagre-representa ka ng mga distrito. Alam mo, Pam, ano pa isang anggulo rito? Kung bakit ipapatawag nila agad-agad yung mga vloggers? Kasi sa January 13, meron pong isang malaki, malawakan at nationwide na pagtitipon na pangungunahan ng iginagalang nating Iglesia ni Cristo. Yes. So ito ba ay mangyayari para, alam mo yon, para wala nang mag-cover sa kanila? Pilayin nila ang grupo ng mga vloggers na who have expressed actively their support dito sa magaganap na rallying ito, Marlon. So, gagawin ba nila? Well, we have to find out kung kailan talaga yung resumption ng session. Kung talagang pipilitin nilang mangyari ito para walang mga vloggers na mag-cover, or ito ba ay paraan din talaga nila ng paninikil ng freedom of expression. Diba? Harassment lang, kamo nga, bullying. That they won't accept as Tanong, Pam. Ang tanong. May mga kilala tayong, actually yung mga nagpo-post sa Facebook considered as vloggers, di ba? They need to define ano yung definition nila ng vloggers. Di ba? Diba? Ang tanong, ayoko magturo Marami na rin mga retired. Huwag ka na magtuturo. Marami na rin mga retired generals. Marami na rin mga retired military officials and police officials ang nagpapahayag ng kanilang disgusto at pagiging dismayado sa gobyernong ito. Pati ba sila ipapatawag? Because they have been actively posting also. Well, Marlon, a vlogger like us,
we use the medium na wherein we use our face, the videos in vlogging and expressing our opinion on things. Ang vloggers, ito naman yung mga sumusulat lang ng mga posts and yun nga, nag-e-express din ng mga ano. Ano ba to? Vloggers or bloggers? Yeah, Diba? kaya nga, di ba? Dapat ma-define din nila ng tama yan. Pero magtatanong ka pa ba, Marlon, meron pa ba silang binibigyan ng hustisya ngayon sa mga simpleng tanong na yan? Makakasabay kaya natin sa sa pag-contempt si General Wilkins Villanueva. Yun nga, di ba? Uy, sorry kakain kami, hindi pa Pero kami nag-dinner. kung ang ibig sabihin naman na may bagong iko-contempt, ikakalaya naman ng isang Colonel Grijaldo, we will be very happy for Colonel Grijaldo also, no? Medyo, Marlon, medyo matagal nang nagbabakasyon sa loob ang isang Colonel Grijaldo. Napamabigat, pinabakasyon nila, Pasko, bagong taon. And I think I saw a post of Miss Joey na dumalaw. Si Ma'am Joey. Oo. Tama ba kung dumalaw siya sa HOR? I just don't know kung nakaharap niya face-to-face ang isang Colonel Grijaldo. At ipapatawag, sino bang pasimuno ng fake news? Hindi ba ang pasimuno ng fake news yung mga nasa kabilang kampo? Sino ba yung nasa kabilang kampo? Anong pagkain ba yun? Yung mga tinatawag na Ensaymada vloggers. Di ba? Ibig sabihin, pag yung mga bumabatikos sa mga Duterte, hindi nagpapahayag ng fake news. Pero yung bumabatikos kay Marcos Jr. at sa kongresong ito, sa House of Crocodiles, ibig sabihin, tayo nagpapahayag ng fake news. Malalaman natin yan kung sino yung mga iimbitahan, isasabpina o papadala ng imbitasyon, Marlon. Malalaman natin kung ang lahat ng mga yan alam mo yun, opposition, alam na this, na talagang one-sided lang sila. Na kapag ikaw ay para sa administrasyon, hindi ka fake news. Bagay, parang reunion yan, Pab. Reunion. Reunion ng mga vloggers. Torito Viray, hello. Somehow exciting. Hindi. Ako honestly nag-aalala ako. Kasi ang dami na nilang binaboy. Binaboy na nila ang isang Congressman Harry Roque. Binaboy na nila ang sabihin natin, tinangka nilang babuyin pero hindi sila nagtagumpay. Ang Tatay Digong, ang VP Sara Duterte. Diba? Yusek Zuleika. Si Yusek Zuleika. Binaboy na nila yung ilang mga resource person. Mga uniform men, Marlon. Mga uniform men. Na mga, kung yung mga yan na matataas na tao, may mga, alam mo, may mga mandato at merong mga katungkulan na matataas, nabababoy. At nagsilbi sa bayan. Binuwis ang buhay para sa bayan. Tapos ganun-ganun lang para ipakontempt. Tayo pa kaya? Yun nga, doon tayo papunta ngayon. Karina Nabiatig. Doon kasi nanggagaling yung worry natin. Yung takot kaya mong i-embrace yan because somehow naman sanay tayo sa alam mo yun, yung debate. Yung tinatanong ka, sasagot ka, yung magtatanong ka, sasagutin ka, yung mga ganyan, sanay tayo sa ganyan. Pero yung worry nga... sanay ba silang tumanggap ng kung ano yung totoong sinasabi natin? Marlon, you have to go back to the names that we read kanina. Ano ba ang naging record ng mga yan? Anong naging record ng mga yan? Balikan natin anong naging record ng mga yan. Balikan natin. Tama ka. Di ba? Yung huli, nung ma-cite in contempt si General Wilkins, si Colonel Grijaldo. Di ba? Para pa nga nagkaroon ng contest doon ang isang Pami Zamora at ang isang Paduano yata, Marlon, na parang nung naunang kinontempt ni Pami Zamora, nagtawanan pa sila na parang, I was expecting that I'd be the one to throw the site in contempt, blah, 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 here. Diba? Proud parang naging naging contest na kung who will do the first shot. So, ano ba yun? May premyo ba yun kung sino unang makapagpa-contempt? Hindi, Marlon, may reward money ba yun? Ang nakakaano kasi dito, yung nakakadiri dito, yan ang quality ng mga naiupo natin dahil sa maling pag-a-assess ng mga tamang politikong dapat gumagawa ng batas. Kapag gumawa ka ng batas, dapat ano ka, Marlon? Lawyer. Lawyer. Hindi ka artista, hindi ka singer, hindi ka cyclist, hindi ka circus, hindi ka whatever. At lalong hindi ka miyembro ng komunista. Lawyer ka dapat, hindi ka kriminal.
Yan. Kaya dapat pag-isipan natin yan. Hindi. Kailangan natin yung 20th Congress, sana man lang po, ibalik natin, ano yung pilit natin sinasabi, ibalik naman natin ang prestige ng Kamara. Ibalik natin yung integridad, no? Yung dignidad ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Dahil ngayon talaga, nagmumukha ng circus, nagmumukha ng clown. Diba? Nagmumukha ng katawa-tawa, nagmumukha pang kaso-kaso. Kasi kung pilit na magsusuot tayo dyan, magsusuot tuloy. Kung pilit na ang iuupo na naman natin, action stars, kung sinong dancer, kung sinong whatever na nandyan, kung sinong kriminal, kung sinong, alam mo yung mapalabok lang magsalita at wala namang alam sa batas, wala ho tayo dapat karapatan na magreklamo sa susunod na taon. Dahil kung mali ang inupo mo, wala kang karapatan na magreklamo. It's as simple as that. Di ba? Yeah. Kung hindi mo pinag-aralan ang boto mo, huwag kang magrereklamo. Kung nag-upo ka ng clown, do you expect na yung isang hearing ay tatakbo ng tama? Alam mo, Pam, minsan may isip mo na lang, sige, pagbigyan na lang. O sige, hindi na kayo abogado. Kasi hindi rin naman tayo abogado. Pero dapat nire-respeto nila Oo. Nire-respeto nila yung karapatan ng isang resource person. Nire-respeto nila yung mga gusto nilang sabihin ng mga resource person. Nire-respeto nila yung damdamin ng mga resource person at nire-respeto rin nila yung pamilya ng mga resource person. Lalo't hindi naman ito mga isang kriminal. At ang masaklap, ilan pa sa miyembro ng kongresong ito, sila ang may record na pagkakriminal. Alam mo, Marlon, galing tayong Iloilo. Yes. Naobserbahan mo ba yung mga tarpaulin doon? Mag-ina, tumatakbo. Sa isang distrito, mag-ina. Family Incorporated. We heard stories na itong pamilyang to, lumalabas na sa kanilang distrito, lumalabas na sa kanilang bayan, bumibili ng properties para lang yung saklaw ng kanilang otoridad, masakop na rin nila yung ibang bayan. Ano yun? Naabuso Ano yun? na. No? Naabuso. Tapos ito pa, ang dami-daming party list. May party list na sinasabi, sorry I will have to mention it. Turismo ay tulfo para sa turismo. Wala ba tayong DOT? Or DOT, wala pa tayong Department of Tourism? Why do you need a party list to handle tourism and to give jobs out of tourism? Why? SSS and GIS pension party list. Wala ba tayong GSIS? Wala bang SSS? Bakit kailangan mo ng party list? Meron ako nakita BFF party list. Batas for Filipino families. Wala bang kongreso para mag-cover ma-cover ng batas ang kabuuan? Why do you have to be specific to a certain portion of the Filipinos? Ginagawang negosyo na no? Tapos makikita mo ang nakaupo doon, kontraktor. Anak ni politiko. Why do you need a rider party list? Why? Wala bang DOTR na pwedeng mag-embrace kung ano ang mga privileges or rights na meron ang mga riders? Hindi ba sila nasasakop ng transport? Ha? Nakakaano na. Dapat buwagin na ang party list no? Nakakabuisit na, nakakawalang galang na. Sa susunod, makakakita ko Army Navy party list. Ito, ano ba pangalan? Sa susunod, may Jollibee party list, Marlon. Para sa mga Jollibee eaters. Oo, no? McDonald's fans. Yan, mga ganyan. Huwag na natin banggitin yun. Controversial yun. Meron House of Fried Chicken party list. Si Max. Diba? Party list. Si Mang Max. Nakakaano? Bakit? Dati-dati ang party list, Marlon, sinasabi natin to represent the marginalized. Pero ngayon, ang nakaupo dyan, ang one rider party list na pinangungunahan ng isang busita na tatakbo bilang senador. Tapos meron yung isa. Si Rogie si Gutierrez. Di ba?
na bigla na lamang lumitaw doon as numbers 1 seat. Kasi ang malamang nangyari dyan, swapping, di ba? May umihirit. Ano? Si Dolores Arceo. O malamang magkaroon ng Starbucks party list. Party list. Ikaw ang unang-una sa number 1 seat. Yan. Hindi na maganda yung hindi na maganda. Baka nga sa susunod, lantaran na, smuggling party list, Marlon. Yung ganun na sila lantaran. Speaking of smuggling, na-handle na ba yan? Hindi pa rin. Wala pa nga. Diba? Wala pa. Mas maraming mahalagang issue na dapat investigahan para, alam mo yung bumalangkas pa ng isang mas may pangil na batas. Hindi yung ganitong klaseng istorya lang. Kung may problema kayo sa vloggers, di kasuhan nyo na lang. Huwag nyo nang nag-i-exist ang batas na cyber libel. Diba? Nag-i-exist ang batas na cyber libel. Diba? Marlon, na ilang intel officers ang nagurgur sa isang enkwentro. Diba? Dahil may issue ang budget ng intelligence funds. Diba? Kinukurakot. Hindi nyo binibigay sa tamang ahensya na nangangailangan ng intel funds. Nandyan lang yan para para magamit ninyo and you liquidate it by by way of certification lamang. Ganun lang. At ngayon is the eve, Marlon, of the signing of the most corrupt budget of the country. Nakagarapal to. Nakagarapal to. Nagkaroon ng chismisan na may nagkasampalan dahil yung isa gustong papirma, yung isa hindi. Ano ba talaga? Sino ba nasampal? Hindi, totoo din. Let's address the questions to Senator Amy Marcos. Totoo ba ang pambansang mangga ng Senado na nanampal ka? Nagtatanong po kami. The other question. Totoo ba First Lady Lisa Araneta Marcos na nasampal ka? Nagtatanong lang naman. Hindi, ang akin, Marlon, kasi Senator Amy Marcos, ano ang kaya mong gawin para protektahan mo o tulungan mo o i-encourage mo ang kapatid mo na magpaka-presidente naman, Sus Mariosep. Yung totoo, magpaka-presidente naman. Yeah. Una nang nasabi ng isang VP Sara na magpaka-presidente ka naman. Di ba? Saka magtrabaho na kayo. Ang daming mas importanteng dapat trabahuin. At gagawin nyo itong pagpapatawag sa vloggers, para matakot, masikil nyo sila. Unang-una para hindi natin ma-cover yung malawakang isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. At higit lalo, hindi na natin i-cover yung mga kandidato na tunay na lumalaban ngayon sa kasalukuyang pamahalaan. Actually, hindi yun, Marlon. It's really the harassment because this resolution is actually a picture of their pagkatalo. Natatalo na sila. Binili na nila lahat ng mainstream media, talo pa rin sila. Ngayon, gusto nilang pilayan ang mga vloggers. Dahil hindi nila kayang bilhin ng mga vloggers. Exactly my point, Marlon. Yung bang akala nyo panghaharas na gagawin ninyo, ikapapanalo nyo bilang, unang-una bilang tao, pangalawa bilang mga politiko? Sa tingin nyo, mukhang hindi. Anyway, no? Tabayanan natin to at wag samahan nyo kami rito. Bantayan mo natin ang laban na to. Alam ko naman at kanina si Pobreng Pinoy, may sabi, pabor pa raw to sa mga vloggers kasi mas dadami raw ang followers. May mga nagba-vlog po na hindi for the hindi for the content, hindi for the ano to swerte na lang tayo, Marlon, na lumubo tayo And we're very grateful, of course, yes.